ka-business, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-business na minamahal. So yun po mga ka-business, no, batay dun sa vlog ko kanina mga ka-business, nakakuha ako ng mga ilang mga video doon patungkol sa nangyari kay Yasio mga ka-business na minamahal. Nagkaroon kasi ng problema kanina, ano, mga ka-business, tinawagan pala tayo. Tinawagan pala kami ni Kuya kasi papunta sana kami sa anak ng baboy at kay Kuya Bong. Oo, yung time niya. Tapos biglang tumawag si Kuya kasi nagka-problema si Yasio ay nagduguan daw. So yun na nga po mga ka-business, sa madaling sabi, pagdating namin doon sa KB House, nakita namin si Yasio ay napakalaking sugat sa may parting kilay. Sa madaling salita ay talagang putok mga ka-business. Dahil ang naging dahilan mga ka-business ay yun nga, inawat niya yung kanyang kaibigan dahil susuntukin itong si Amaro mga ka-business. Ang talagang may away na nangyayari si Amaro at saka yung kaibigan ni Yasio. Ngayon itong si Yasio siyempre nagmamalasakit kay Amaro, kumbaga inawat niya itong kaibigan niya po yun ayun ang nangyari. Sa pagkakaintindi ko kasi, no, John, pagkakaintindi ko, sa pagkakaintindi ko sa ano nito, yung galit nung bata kay Amaro, kay Yasio na baling. Kasi nga harang-harang, umawat nga kasi ang purpose lang naman ni Yasio ay matigil na yung alitan. Kasi mapunta sa pagsusuntukan Ang nangyari, si Yasio ang pumagitna, si Yasio ang nadali. Mga ka-business, sa napuruhan. So yun na, naipagamot naman, natahi talaga siya, 5 ang tahi mga ka-business. Ang problema ngayon nito, itong gabi na, nagsuka yung bata mga ka-business. So wala na tayong paligoy-ligoy, si ate na mismo nag-post sa amin na, Buknoy, ano nyo yan, ipa-CT-scan nyo na yan, ipa-X-ray. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon dahil habang maaga pa. Kasi nagsuka si Yasio nga buo ang dugo mga ka-business. Mayroon tayong may video si Dudong dyan mga ka-business kasi nung nangyari nung nagsuka si Yasio dahil nasa church kami. So yun, pagdating namin yun ang naging bungad sa amin ni ate. Kasi nandun pala si Papa din. Sa bahay ni... sa bahay na doon sa balkon. Pinuntahan si Yasio. Ngayon ay yun nga, nagsuka pala ang bata. So walang paligoy-ligoy, lakad ka agad kasi yung sabi ni ate nga na lakad na, walang nang maraming paligoy-ligoy pa. Dadalhin nyo na sa ospital. Kasama si Vera, yan, si Vera, nandyan din si Vera. Tapos si Lito, kasama ba si Lito dyan? Si Lito nandyan din, sila Kuy-Kuy, yan, si Mengay. Yan, si Bay mo na ang pinagmaniho ko mga kabisnes kasi ako nag-vlog. So yan na nga mga kabisnes, sana hindi na humantong sa mabigat ba na problema mga kabisnes. Sana lang sa madaling sabi ay mild lang, no? O lang. Wag na umabot sa mabigat na problema mga kabisnes. So yun, papunta na kami ngayon. Dito na lang kami sa pinakamalapit na ospital mga kabisnes, dito sa Upa, yung kay Upa mga kabisnes. Lagpas lang ito ng sa Martimol mga kabisnes. Kaya ito, dinala na namin mga ka-business. Kasi ako, kinakabahan talaga ako mga ka-business. So yun na nga, sakit sa puso, masakit sa dibdib bilang isang magulang na makita yung anak mo na nasaktan ng ibang tao mga ka-business na walang buti sana kung walang kalaban-laban at wala namang kasalanan si Yasio kumbaga inawat niya lang yung away, yung kaibigan niya. Inawat. Ang problema, sabi ko nga doon sa bata, nakausap ko kasi yung bata di mo ba lang ba naisip ka, kaibigan mo yan kaibigan mo yan si Yasio, magkapit-bahay tayo nung kaklase yun ni Kia, di ba, nung grade 3? Oo, kaklase din niya ngayon kasi inilipat daw ng nakausap ko siya nung dumalo ako ng meeting. Tapos pagkuha ko ng card, nagulat ako ba't nandun siya sa room ni Kia. Di sabi ko, bakit nandito ka? Dali, inilipat ako ng teacher kasi daw, may problema daw doon sa section niya. Nadamay daw siya. Di umano, batid naman sa kanya. Na ang kanyang classmate daw ay nagnakaw ng pera.
So, nadamay daw siya, napunta siya sa section ngayon ni Kia. Yeah. Kasi kasama ni Kia ngayon yan sa school So, di ko alam kung totoo ba yung kwento niya. Batay din naman sa kanya yun. Oh. Dati kalaro din niya ni Kuy Kuy. Doon pa kami nakatira. Kalaro rin yun ni Kuy Kuy. Mga ka-business, itong naka-aksidente kay Yasio ay kapitbahay namin dati ni John nila ni Bay. Doon sa bahay ko dati na yung walang tubig. Yung may tindahan pa sila. Yung may tindahan pa kami. Doon, yung mismong katabi. Mismong katabi. Siya ang namin kausap madalas pag nandun kasi bata pa yun ano pa lang naman yun, mga ilang taon pa lang naman yun mga ka-business. Hindi ko nasukat akalain na magagawa niya kay Yasio kasi magkaibigan sila ni Yasio Tsaka sa akin mabait yung batang yun Kumano naman yun siya? Parang palabati, pagka kami nakikita palabati yun, kahit doon sa school palabati sa akin. Yun ang kinagulat ko. Kaya nga galit na galit ako sa kanya kanina. Sabi ko, pambihira ka, magkakilala pati tayo. Kaibigan mo pa si Yasio, bakit mo ginanyan si Yasio? Ang katwiran niya, umawat po Sabi ko, mali ka. Kahit nang mawat. Tumawat siya, nagkano siya, malma Napapigil siya. na lang siya dapat. Malma siya. Hindi na lang siya dapat pala. Ang ginawa niya ay batay sa kwento ni Yasio, niyakap, niyakap, hindi nakapigla si Yasio, binakbakan siya. Si Yasio napakaliit na bata, kawawa. Ang sabi naman niya kanina, kasi di ba sabi niya hindi niya inaamin na may hawak siyang bato. Yung sabi nung imposible naman, sabi ko sa isip ko, imposible na wala siyang hawak kasi ang sabi niya, di ba, sinasabi niya sa likod niya sinusuntok si Yasio. Kung sa likod, bakit dito tinamaan? Pwedeng sa likod siya dinira, merong ganonan si Yasio. Pwede rin yun, kasi ganon yung hiwa Oo. Ano bang mo dun, Yash? Yung kamao niya, ang pakiramdam din ni Yasio, sabi ni Yasio, mayroon daw talagang palaman. Yung kamao, may palaman na bato. So meaning, ang pagkakatama dyan sa kilay ni Yasio, Yung bato yun, malamang pinukpok yung ganun. Alam mo yung Kasi tiningnan ko ang kamay ng bata, walang tatsa. walang tatsa wala talaga ni bakas man lang na may namumula. Wala talaga. So ibig sabihin, ang nakatama dyan kay Yasio, bato talaga yan. Ayaw lang amino ng bata. Kasi ginanon mo, di ba yan? Nakita ko rin. Oh, Wala talagang tiningnan ko mo kasi mga ka-business tiningnan ko. Wala talagang bakas. Wala talagang bakas na medyo namaga man lang or kasi pagka ganung tama, imposibleng hindi mamaga ang kamay nun. Dapat mamuga. Sa edad nun, bata pa. Kaya ito, wala na tayong magagawa kaya andyan na, nangyari na yung aksidente mga ka-business. Ayun. Hindi nyo ba kinontak yung Wala pa, hindi pa namin pinuntahan. Hindi na namin pinuntahan muna. Bukas Pero na lang bukas niya ito malalaman niya. na kailangan pananagutan nila ito. Mga gastusin dito, pananagutan talaga nila ito. Hindi talaga ako papayag na hindi nila sasagutin ito. Hindi ako talaga Sagot papayag. talaga nila yan. Kasi pagka ganyan, yung bata, pwede, hindi man yan makulong, pero pwede yan maano sa DSWD. Kaya pananagutan talaga nila yan. Bakit nagkagano? Kahit pa sabihin na sinisisi nila si Amaro, di ba? Oo. Ang masama pa dyan, si Yasio ay nanggagaling sa trabaho pala yun. Mayroon daw nagutos sa kanya na maglinis-linis sa bahay. Binigyan siya ng 200 pesos. Yun yung sabi. Pinakita niya sa akin ng pera Ako pa galing ako sa trabaho. Dahil may nagpapalinis sa akin na linisin daw yung bahay niya, ganyan. Tapos binigyan siya ng 200 pesos. Pinakita pa nga sa akin ng pera Sipag kasi na bata si Yasio mga kabisnes. Si Yasio kasi madiskarte pagdating sa pera. Marunong siyang maghanap buhay ng maayos. Ginagawa nga niya sa amin dati mga kabisnes pupunta sa bahay ni John, may papatapon kang basura. Ganun yan. Si Yasio pagdating sa hanap buhay, mahusay kumita ng pera. Kaya isipin mo, pantalon niya pang church siya bumili. Sapatos niya pang church siya bumili. Talaga siya na bata. Kaya naawa ako naawa talaga ako. Gusto kong manakit o gusto kong manuntok ng tao pero di ko magawa mga ka-business. Hindi ko talaga magawa. Galit talaga ako. Kung makikita niyo yung expression kong mga mukha ko mga ka-business, galit talaga ako. Hindi talaga biro, galit talaga ako. Pukaw talaga. Kuy nga, nakita ko lang may sugat ng konti dito dahil ginano ng tumbler ng kaklase niya. Galit na nga ako Paano pa kaya pagka ganyan?
ano man, di ba? Hindi natin alam, baka may namuong dugo sa ano ni Yasio, bakit nagsuka? Yun nga, Ganon yan eh. Doon ako kinakabahan. Bakit biglang nagsuka ng dugo? Kung mukha lang, kung dito lang talaga sa mukha ang ano, tama niya, bakit pati nagsuka ng dugo? Okay lang sana kung may kasalanan ang anak ko. Ay matatanggap ko pa, pero bukaw talaga. Walang kasalanan yung anak ko. Tapos nabugbog ng ganon na lang. Damay lang. Hindi lang sana nagsinsisi natin si Amaro, kaya nga lang, yan yung mga kabis, hindi lang kasi isang Si beses Amaro, siya nangyari. umano nga lang siya kay Amaro. Kumbaga nagmalasakit lang siya kay Amaro kasi si Amaro ang nilusob eh. Oo. Yan ang anuin mo, Yasio, yan ang maging ano mo, lesson learned ba? Yes. Na wag pa Sinabihan ko na kasi. Wag padalos-dalos. Sabi ko, kung di rin lang naman nagpaawat, sabi ko, dapat lumayo ka na, ayaw magpaawat eh. Kung di magpawat, eh, dapat bakbo ka na. Ngayon, pumagitna ka ng pumagitna, ikaw ngayon ang nalagay sa alanganin. Ikaw tuloy na disgrasya. Kahit pa sabihing bayaran nila yan, pero andyan yung katotohanan nga, na-disgrasya ka. Kwarta. Kambya. Dapat sa mga ganun, yung mga malalaki na ano mo, yung malalaki ang Alam nyo mga kabisnes, si Dodong, nung nakita ni Dodong, talagang, sabi ko siya, nagwawala talaga si Dodong sa galit eh. Nagwawala talaga si Dodong sa galit, pero sabi ko, pinakalma ko lang si Dodong din. Sabi ko dong, kahit sino rin naman talaga, kapatid niya nakitaan ng ganyan duguan. kahit sinong kapatid. Talagang galit na galit si Dodong, gustong lumusob dun sa ano, sabi ko, relax ka lang. Kasi ipapagamot naman nila, nakausap ko na yung ano, Baka susunod yung sila kanyang ano tawag nito, Lula. Kasi ano niya, apo pala niya yun eh. Apo. Kaya sabi ko kay Dodong, relax ka lang dong, kasi si Dodong talaga agresibo si Dodong, kay gusto talagang gumanti. Sabi ko, hindi, mali. Huwag kasi... Lalo lang pinalala mo ang problema. Lalaki lang yung ano. Huwag mo nang ano, sabi ko, totally papagamot naman. Pero nandun ang katotohanan, talagang naglagab-lag talaga ako sa ano, yung damdamin ko talaga, di ko maano eh. Di ba pigilan niya? Anak mo yan eh. Ang bihira talaga yung pagkakatao sa Natalagpas ano? paglagpas ng stoplight, di ba, doon sa unahan, sa bandang kanan yun, yung kulay orange. So yun po mga kabisnes, no, pabalikan po namin kayo mga kabisnes sa yung malayo-layo pa naman. Baka susunod ko sila ito. Tika ako kami, tapos namin mag-vlog. Paano ba i-off? Matulog na sana kami. Paano ba i-off yan? So yan po mga kabisnes, dito na tayo sa kuan. Ayan, tapos pala yung hospital mo. Emergency. Dito. Nandun yata emergency? Yan. Dito. Emergency ba to? Oh. Dito po yung emergency mga kabisnes. Tawag na ito? X-ray. Dito ka na lang makita. Dito ka na lang. Yes, halika na. Huwag ka nang bumaba. Huwag na. Paano ka nang mag-sit? Upo ka na dyan. Yes. Akin na si Tingnan ka dito. Fountain. Ha? Nandito na tayo mga kabisnes. Inop ko lang sandali kanina kasi alam naman natin pag ganito hospital talaga bawal. Limitado tayo sa paggamit ng camera. So yun po, nandito na kami, nakapasok na kami sa Tala Hospital mga kabisnes. Doon pa sa may dulo daw. Sa may dulo. So mamaya po mga kabisnes, bawal na po tayo mag-video doon. At Dito na tayo. tabayanan nyo na lang po ang aking Dito na ba yan? oo, dito, dulo. Kasi kaliwa niya, sabi niya. Ha? Sabi niya kaliwa. Di lang. Ayan, kaliwa pa, hinanaog na to dito din. Backing na lang. Kasi andyan lang yung ano, or bumaba na lang. Baba na lang tayo. Mas maganap na lang ng ano dyan. Dulo daw tayo, doon sa may ano ata, ano ba yan?
Ano ba yung dito? Oo. Ayan na yan eh. Ano yan, exit man yan dyan. Dito tayo, diretso yung dudulan Kasi to. may emergency. Doon sa kabila. Ano yung sa kabila? Dapat doon tayo sa kabila kanina eh. Sige lang, bira lang. So yan po mga kabisnes, antabayan nyo na lang po, babalikan po namin kayo kasi bawal ang camera mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, yun, nandun na, dinala na si Yasio andun sa information center kasama si Mingay at saka si Ate Vera. Silang dalawa kasi hindi pwede kasing lahat kami doon pupunta at saka di rin natin pwedeng i-vlog doon mga kabisnes kasi bawal. So ngayon, kahit saan hospital naman kasi talaga meron. May mga pagkakataon siguro nakakakuha tayo ng counting footage. Mostly pero sa clinic lang pwede, pero sa hospital talaga mga kabisnes bawal. Bawal talaga kasi. Kaya yun, dito na lang no, mga kabisnes, antabayan na natin kung anong status ni Yasio mga kabisnes. Kasi ipapa-CT scan natin yun, ipapa-x-ray mga kabisnes. Para malaman lang natin kasi nagsuka yung bata mga kabisnes. Galing kami sa ibang hospital mga kabisnes. Hindi pinayagan. Hindi pinayagan kasi walang medical legal Walang, doon. Pag nagkaso-kaso kasi, kailangan kasi yun. Kailangan ng medical legal. So yun mga kabisnes, antabayan na lang po natin. Andun naman sila Mingay. Kung ano ang magiging, sana makuha kaagad ang resulta. Alam nga Kasi mga kabisnes, pagka ganitong kuan, baka mamaya ipahintayin pa, no? Mas mainam na kasi yung makuha sana kaagad natin para malalaman at ma-explain nila kaagad kung anong resulta mga kabisnes. Pero ganun pa man mga kabisnes ang atin dito na agarang aksyon mga kabisnes kasi yun nga si ate na mismo, sila kuya na mismo nagtulak sa amin na kailangan yung ipasitiskan yan kasi nabalitaan kasi ni Papa Dins at pinuntahan ni Papa Dins nga doon sa Falcon si Yasio. Naabutan doon na si Yasio ay suka ng suka kasi yung time na yun wala kami, nasa church kasi kami yun, agad-agad ito, kaya dito kami ngayon sa Tala mga kabisnes. Ang sabi niya dyan, dalhin daw na hospital ha? Buti pa ako nag-exporting. Ako, pa-idlip ko sana ko pa-idlip ko siya. Hindi pa namin yung tawag doon, Latin ha? Yung melatonin. Dapat iinom mo siya dapat ang melatonin. Sabi ko, pagbasa ko sa chat ng Tipera, sama ba daw kayo sa kasi Yasio. Sabi ko, patarap pa, natin pa kasi yung bata. Siyempre, malapit din sa amin sila Yasio, yung pamilya ni Kuya Book, may mga kabisnes. Naman dahil hindi rin naman namin matituis. Ganon. Nag-aalala rin, siyempre. So, sabi ko, tara pa, sama tayo. Hindi natin. Kasi nga, iniisip ko nga kasi baka mataranta ka dahil magdadrive ka, matataranta ka. Anak mo kasi yun Kanina, sa totoo lang mga kabisnes, hindi ko maiwasan magalit kasi naano lang si Yasio naipit sa gitna ng awayan ba, ng pagkatalo na ang layunin lang ni Yasio ay matigil ba yung kanilang pag-aaway mga kabisnes. Pala lang si Yasio, nagmalasakit sa madaling salita kay Amaro. Kasi siyempre si Amaro, kapamilya yan kasama yan sa kabisnes family. So nagmalasakit itong si Yasio. Kanya lang, itong kaibigan niya, kaibigan talaga yun kasi kapitbahay namin yun. Ang pinagtataka ko lang, bakit si Yasio pinambalingan niya? Na sinabihan ko ngayong bata kanina hindi mo ba naisip na kaibigan mo yan? Bakit yan ang sinaktan mo? At saka yung si Amaro, kakilala mo na rin kasi nalaro-laro niya sa basketball. Bakit nagkaganon? Ano yun talaga? Humarang daw si Yasio Umawat daw talagang may nagkano daw sa may bata. Sige, sapakin mo. Ay, yun ang sabi. Kaya siguro yung mga video edad. May nagsulsul para sa bata. yung kay may gatong nga. Kasi may mga kasama yun, isip nag-basketball nga So may mga kasama. Malalaki na. Tsaka ang sabi doon kasi, kaya doon tumakbo si Yasio kasi may balisong daw. Hindi naman balisong, supply man yun. Ang tanong kasi bakit Kasi nataranta siguro ang bata kasi akala niya balisong. Bakit nila tinatakot? Itatakbo talaga si Yasio kasi balisong yun ang pagkakala. Pero nung ginanon na kanina, nakita ko supply. Ang problema lang nun, bakit kasi siya, nanakot? kawig siya sa kawig siya ng yung Balisong ha? Anong Bisaya nun, yung Yung anak-anak kuya ba? 29. Oo. Kawig siya. Oo.
Kita man ko ganina. Pero pag ano? inano mo, suklay ang laman. Kasalanan pa rin nila yun, bakit nila tinapon? Oo. Kaya yun siya, so nagkandara pang bumagitna kasi natakot na baka madisgrasya si ano, masaksa si Amaro. Madalas talaga sa mga umaawat, yan talaga ang madadamay. Kaya sabi ko nga kay Yaso kanina, ganun rin lang naman pala na kasi iniyakap daw siya nung niyakap siya, inundayan siya ng suntok. Kaya pala siguro nagsukaya kasi di ba iyakap, sinundayan ng suntok dito, baka dito tumama sa mga buto-buto, ribs ng Yaso. Sa likod daw sinuntok din daw siya sa likod Kaya siguro yan nagsuka ng dugo. May natamaan siguro yung ano sa Yan yung namumuong dugo sa loob ng ano niya. Siguro kaya o sa likod. Di lang natin alam kung saan. Pero yun siguro kasi sabi niya, di ba? Sinundayan ko siya nasuntok doon sa katawan. Oo. Doon yun. Kaya pala nagsuka. Kala ko kasi sa ulo lang talaga siya natamaan. Sabi niya nasuntok din daw siya sa likod Yun lang. Kaya nga sabi nga ni Dulong kanina, malamang sa baga yan. Baka may tama ang baga nitong bata. Namuong dugo yan. Kasi mga kabisnes mapagka Kasi raulo rin yung mga malalaki, no? pagkagaling namin sa ospital Wala sa kabila, nagsuka Barka-barkada din siya nga Yan talaga mahirap sa liputan. Saka di ba, nagsuka pa ulit si Yasu ngayon. Ngayon mga kabisnes, nagsuka na naman ulit. Kasi nung unang hospital na dinala namin ay hindi siya tumatanggap ng kuwan kasi kasi pagka ganun daw pangyayari ay kaso din kasi yan, kailangan ng medico legal, so kailangan talaga dito kami itinuro. So dito kami pumunta sa Tala mga kabisnes. Pagpasensyaan nyo na po kung bakit maingay yung sasakyan kasi hindi namin pwedeng i-off kaagad kasi pinapa-charge namin yung baterya kasi gawa ng mahina mga kabisnes. Hindi siya nag-start pag pinatay. Pag hindi na siya mag-start pag pinatay. Kaya pasensya na po, medyo maingay talaga kabisnes. So yan po mga kabisnes, hanggang dito lang muna, babalikan po namin kayo kasi hindi pa namin alam kung anong kuan doon. Basta yun, ang aming target dito ay mapa, CT scan at saka mapa x-ray po. Mga kabisnes, pauwi na kami, natapos na rin yung proseso mga kabisnes. So ayan po, natin po si Mingay mga kabisnes. Papalidin si Mingay. Pwede bang pakikwento dito na tayo siguro sa Silang? Pwede dito na siguro tayo sa silang siguro sa BS5 no? Pakikwento nga kung ano bang nabanggit ng doktor sa'yo kasi wala kami kanina kasi bawal man tayo mag video doon. Bawal talaga, hospital. Ano bang pagkabanggit? Yung sa CT scan niya, okay naman daw, clear. Okay naman. Pati yung x-ray niya. Clear yung x-ray niya. Tapos Yun nga lang, mayroon siyang gamutan within 7 days. tapos may under observation pa din. Kasi sumusuka pa siya. Oo. Anong cause ng pagsusuka niya, te? Maaaring nabugbog siya ng gusto kasi marami siyang tama. So ibig sabihin yung pagsuntok-suntok sa kanya sa katawan niya. Sa likod at saka sa ulo. Buti walang namuong dugo, no? So, oobserbahan pa rin siya. Oo, sa 7 araw. 7 days. 7 days observation. Okay. So yun lang yung may resita, di ba? Marami. Maraming resita. Bibigay mo rin yan doon sa kanila. Sa Quezon. Sila ang bibili niyan. Kasi gawa ng nagsuka nga yung bata. May cause pa siyang lalagnatin yan kasi baka kailangan natin lilinisin yan dahil baka may infection. Malalim yung sugat eh. Ano pa yan? Hindi lang isang bisis ang injeksyonan babalik at babalik ka pa niyan. So ayun po mga kabisnes, yun lang po yung update doon sa kay Yasio mga kabisnes. At ayun, si Vera, nandun din si Vera, nakaantabay lang din sa salamat Vera ha sa sakripisyo na rin ayan si Yasio mga kabisnes. Ipakita yung pagsugat. Ayan si Yasio, naging okay naman mga business ang tinanong ko siya ngayon kung anong kondisyon, sabi niya okay naman pa, wala namang
Pero sabi ko nga sa kanya, under observation ka pa anak. Hindi ka pa pwedeng magsabing ano talaga. Isang linggo rin siya hindi papasok. I-obserbahan ka pa eh. So, yun, hindi ka pwedeng pumasok sa eskwelahan. Kasi, unang-una, doon din yun. Isa ang dadaanan nila eh. Wala namang problema. Bagaman, ibang eskwelahan kasi yung si high school na. Pero ang dadaanan kasi nila iisa. No? Pero hindi talaga po pwede pumasok ka. Hindi talaga pwede. Magpapagaling ka talaga. May medical naman eh. May medical naman ah. Wala naman ano. So mga kabisnes, hanggang dito na lang muna siguro yung aking video, no? Mga kabisnes, salamat po sa inyong pong pagsama sa amin. At salamat din po sa inyong suporta sa amin, mga kabisnes. Support na po natin mga kabisnes ang ating pinuno, no? At kabisnes official, mga kabisnes, no? At siyempre Papa Nins TV, kabisnes family, at sa lahat ng mga kagwang sa mga kabisnes, at saka Bira and Lito official, ano po mga kabisnes, support po din po natin yan, mga kabisnes. So hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Bira banat lang po tayo mga kabisnes. Bira banat. Bye bye po mga kabisnes.